Salamat po. Opo po kayo. Nandito po yung mga opisyals ng ating gobyerno, mga kabinete. Kaya lang po, i-introduce ko ulit sa inyo dahil marami pong aspeto sa danyos na natanggap ninyo dito galing sa langit at kailangan yung tao na saan yung problema napunta ng departamento niya, alam niya kaagad. And we would like to restore the energy connections. Yung iba 1 month, sabi ko, hindi ako papayag ng ganon. It has to be like something, days lang. Gawin nila. So, nandito po si Secretary Bebot Belio. Ito yung taga Isabela na peke, taga Davao po yan. Ibig sabihin doon tumanda. Secretary Judy Tagiwalo sa Department of Social Welfare and Security. Nandito po dito tayo makaasa ng tulong ng malaki si Secretary Emmanuel Piñol. Ito yung gobernador ng North Cotabato sa matagal na panahon. At nandito po si isang magiting na lalaki, si Secretary Mark Villar. Nandito po isang Ilocano, si Secretary Delphine Lorenzana, Department of Defense. Secretary Pauline Jean Rosel Ubial, Department of Health. Nandito po yung pinaka-importanting tao sa lahat. Mas important, pwede na yung presidente, patayin ninyo po, wag ito. Si Secretary Benjamin Jokno sa budget. Siyang yung may sabi kung may pera o wala. At nandito po si Secretary Pernia Saneda. Siya yung magsasabi sa atin kung sa sunod na taon or 2 years after, tayo ba'y lalago, tayo ba'y liligaya sa buhay natin. Ang aking mga amo, nandito po si Governor Faustino D. Sa totoo lang, wala na itong ginawa kung hindi magpasyal sa amin po. Pag wala dito, doon yan sa amin. Nandito po si Vice Governor Antonio Albano. Mayor Evelyn Diaz ng Iligan. Ma'am. Congressman Rodolfo Albano ng 1st District. Si Rodito po, isang peking Dabawenyo. Dito talaga. Mga kababayan ko, kaibigan kami, congressman rin ako noon eh. Tsaka yung mga asawa nila. Marami ho akong halos lahat. Ilocano. Mga kababayan, ganito yan. Alam ko malawak ang danyos natin dito sa inyong lugar. Itong gagong lawin na ito, dumating naman dito at maraming sinira. We could have given you more, but for the reason that hindi na ganun karami ang ating pera. Alam mo bakit po pumasok ako dito sa gobyerno midterm? Ibig sabihin ho, itong taon na ito, hindi ako ang gumawa ng budget, kundi yun si Aquino yung pinalitan ko. Ang budget ho kasi from January to December. Piniprepare yan in the previous year. Yung unang taon, in-implement dito, kasali na ako.
dalawa kaming nag-implement. At yung kalahating taon akin, wala na akong masyadong pera. Ubos na. Ang akin na lang is pang-manage na lang, pang-tawid na lang hanggang Disyembre. Meron tayong pera. Pero ang batas nagsabi po na kailangan ng budget yan. Wala na akong budget, magdi-Disyembre na eh. Kaya yung ano yung naiwan, MOOE, yung pang sweldo na lang at pang-maintain, pang-linis, pang-ano dyan. Pero wala nang capital outlay na bibili ako tapos, pero meron tayong calamity funds na ganito. But I could have given you more. Kasi ganito ho. Pumunta ako ng China at napakabait nila. Nag-usap kami. Sinabi ko, ang punta ko dito, hindi ako makipag-away. Alam ko may problema tayong dalawang bansa dahil dyan sa China Sea na inangkin ninyo na inyo lahat. Kami naman ho'y nanalo at sinabi naman na sa Pilipinas yan. But anyway, ang problema, ang sabi niya, amin talaga itong historically at hindi kami bibigay dito. Sabi ko, mas lalo na kami kasi kami ang nanalo sa korte. Kaya lang, sabi niya, ano ang pramo mo? Sabi ko, hindi ako makipag-away. Kasi wala akong nakitang magandang solusyon kung patayan. Modern times na yon, living past, ika nga sa libro. Iwasan na muna natin yung gulo. Sabi niya na we can resolve this case peacefully, na walang away, walang dugo, and it will take time. Okay lang, sabi ko. Basta balang araw, we will continue to talk. And one day, in the future, pag-usapan talaga natin. Hindi naman pwede na hayaan na lang natin itong nakabitay. Sabi ko, ito yung award namin. Ang usapan natin balang araw, hindi po tayo lalabas sa dokumentong ito. Sang-ayon na kami po ay nanalo dyan sa pagmamayari ng Red China. Pero I will not insist now. I will not impose now. I will not go to war now. I will not waste the life of my soldiers. Ang laki ho nila. Dalawa lang yung ating jet na nabili sa Korea, yung gawa ng Amerikano. At hindi ko taga malaman ni yung mga rocket na nasa ilalim ng pako ng eroplano, hindi tayo pinagbibilihan. Sinasabi nila, pag ako ay nagbubuga dito sa media, sabi nila, meron, bibigyan ka. Hanggang isang taon na lang, matatanubo naman ng mga militar. Ganoon na sinasabi nila, nasaan? Ako naman nagtataka kung ano talaga ang intensyon ng Amerika. Basta yun ang sinabi. Kaya hindi ko maintindihan. Kaya sabi ko, huwag na tayo wala rin tayong armas. Dadalawang eroplano, nakaharap sa atin sa China. Yung lupa nila doon may 3,000 MiG. Pinakabago sa kanila. Yung atin, dalawang E-50, walang rockets. Paano ako makipaghira? In 5 minutes, maabot nila ang Manila. Sa aeroplano nila. Ang atin, baka pag take off pa lang, dyan na lang siya. Hindi na angat kasi sumabog na. Gusto natin kasing lakas sa kanila. Ang problema, hindi binigay sa atin sa Diyos yan. Una-una yung
kaikot natin, Malaysia, Indonesia, at Brunei, may oil. Kung may oil lang sana tayo, mayaman tayo. Yung pangailangan natin, may bili natin lahat. Meron tayong kunting gas yan sa Malampaya, but that is not enough to support a national activity. Sa buhay na ito, basta oras na gumalaw ka, oil talaga yan. That's carbon, hydrocarbon yan eh. Ayun, tumutugtog yan, gumagamit ng ano yan, sigurado ako. Hindi na maandar ng tubig yan. So, ganun ho ang nangyari. So, usap kami. Pero nakakuha kami lahat ng, I do not know if the figure is correct, but I think it is. Lahat-lahat, 24 billion US dollars. So, ang aking sigurado dyan is something like 16. At pang alam ko, pagkwenta namin pag-uwi, aabot ang aking, yung sa gobyerno, yung 24 ho, hindi sa atin lahat yun. May pumunta doon, nandoon yung malalaki. Sila si Gokong We ng Cebu Pacific, si Tessie, nandoon din sila. Naghiraman kami, pinagbigyan kami hanggang 24 billion. Yung aking 16 po, that is something sa kwenta-kwenta namin. Aabot yan ng almost more than half a trillion pesos. Kaya ay inaasahan ko next year na hindi naman kaagad naliligaya, nalalago ang buhay natin. Pero next year, kung dadating yung pera na yan, ang trust kasi ng gobyerno ko is, ang first, education. Second is agriculture. Third is health. So yan magkasunod. Ang military nga pati police, di bomba na lang. Huwag na masyado yung malalaman kasi wala naman tayong kalaban. So yan nga ang distribution ng pera na we expect to receive by next year. Masiguro ho ninyo, nang una talagang beneficiary dyan, ang agriculture. Merong kayong malaki dyan. Kaya yan ang unang problema natin sa bayan, agriculture. Pati yung panggamot. Po dito sa panggamot, mayroon ho akong order na lahat ng kikitain ng PAGCOR, doon ho igastos sa mga resita-resita. Ayaw ko lang kung dumating na dito kung magkano, but we have to revive the butikan ng bayan. Doon na ninyo kunin yung medisina ninyo. Yung talagang pupuntang ospital, tapos sabihin, ito ang resita at wala kang pera. You just prove to me. Huwag lang ninyo akong magsinungaling sa akin. Anything, sa police, sa military, huwag ninyo akong bulahin. Sabihin lang ninyo kung ano ang totoo at ako na ang mag-process sa utak ko kung may gawin ako o wala. Just do not lie to me. That's the only thing that I ask of you. Hindi pera yan. Magpakatotoo ka lang. Ngayon, sa magaganda, magpakatotoo ka sa pag-ibig mo. Pero dito, saan na yun? Sabi, punta ka ng Isabela, pakilala kita doon, maraming magaganda. Nakita ko doon, wala naman. Diyan, nakita ako kanina. Pang display lang pala ng... But anyway, gano'n, no? Yung mga AIDS, may pera pa tayo ng konti. Just hang on. Yan talagang pampatuwid yan sa gutom ngayon at emergency.
But next year, kung paabutin tayo, we'll start on a new budget. And if the money that was promised us would come in, I promise you, ako ho'y, aywan ko kung, ano ba sabi mo, Rudito, dito sa akin? Bulador o totohanan? Totohanan. Kasi, every centavo, papunta talaga sa tao. I can assure you dito sa gobyerno, yung trilyon na yan kung magdating will be used precisely and entirely for the benefit of the Filipino people. Ang maasahan ko sa inyo, maasahan ninyo, walang korupsyon dito. Malinis talaga ng gobyerno. Kayo maglakad, ano, alam mo, ganitong gawin ninyo. Be assertive. Pilipino ka, naglalakad ka dyan sa daan, pupunta ka lalabas ka ng probinsya, tapos lalakbay ka, sasakay ka ng eroplano. Kung anong makita mo, kasi sa gobyerno, hindi naman lahat. Pero meron talaga niyang gago, magtanim ng bala, maghingi, sa pagtaksi, mayroong tip, tapos sa taxi, pakyaw. Hindi si pakyaw yung boxer. Sabihin nyo, ganito, Maynila yan, walang metro yan. Sabihin. Pag ginanon kayo, you create an uproar. Magwala ka. Kung polis taniman mo ng balas, sampalin mo. Totoo, ako nag-uutos sa inyo. Pagka yan ang nangyari, pumunta ka sa akin at ako ang pagdating ng airport, aalis yung mga anak ninyo, ipupunta ng abroad, o ikaw mismo, pagdating dito, kunin yung mga perfume na dalang maliliit. Pag kinuha, hampasin mo ang kamay. Sabi ni Duterte, putang ina mo. Pag nagkamali ka, papatayin kita. Be assertive. Customs, ganoon, lalo na. BIR, ganoon rin. Pag ang BIR, milagyan ka dyan ng tapos, sige, sabihin mo, mahal naman yan, sir. Sige, magbayad ka ng 5,000, yung 3,000 hours. Yung 200 bigay namin sa gobyerno. Pagka ganun kayo ng ganun, papayag kayo ng papayag, putang ina, paano tayo aangat dito? Mag-iwan naman kayo ng tapang ng kunti. Total, araw-araw maraming namamatay. Kung ikaw yun, di pasensya. Pero kailangan matuto, huwag kayong matakot. Ma-checkpoint. Wala nang checkpoint. Ayaw ko na yan. Wala nang checkpoint sa highway. Kaya na. Walang ginawa yan, kundi maghingi ng maghingi. Hindi ko na, may kapgo, ito pa nakikihalo pa yung NPA. NPA gano'n, taxes dito, taxes doon. Gago ka ba? Hindi, walang resibo. Basta hingi na lang. Matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, wag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Mo. Yan ang turo ng seminar ni Duterte. Totoo, because until and unless ganun ang inyong paradigm, walang mangyari sa buhay na ito. Kung ano lang ang tama, yun ang hingiin mo. Huwag mong sobrahan kasi dyan nagkakaletse. Pupunta ka ng LTO, pupunta ka ng lisensya mulat. Pagdating doon, maghintay ka. Kasi may order ako, 3 days. Huwag ka nang pabalik-balik doon. Bigyan ka lang ng, ito, Pabel. Balik ka, ngayon, Monday, balik ka Wednesday, ganitong oras, alas 3. Nandiyan yung lisensya mo. Pag wala, di sabihin sa iyo kung bakit wala. Ngayon, kung ang rason, hindi mo gusto, punta ka kay Rudito. Alam mo yung cellphone, sabi mo, Rudito, tawagan mo si Mayor. Tawagan niya ako. Karamihan tawag niya, babae ha.
wala namang... Pero takot man ito kay Milen. Tawagan mo ako. Marami nga magbasa. Nandyan si Mayor, si Bebot. Huwag kayong pumayag. Dapat ibahin talaga nyo. Kasi kung hindi nyo ako tulungan, walang mangyari. Tsaka ngayon, sinasabi ko ako na ang nag-uutos sa inyo gawin yan. Ako na mismo ang sabi, be assertive. Sabihin mo lang sa putang ina niya, yun ang tama. Sabi ni Mayor, mag-file kami, bigyan kayo ng listahan, punta ka doon, sir, mag-apply kami ng lisensya. O ito, bigyan ka kaagad. Birth certificate, police clearance, gano'n. Pag nakuha mo lahat yan, bigay mo. Teka lang ng araw, lalabas yan. Pag hindi lang lumabas yan ng 10 taon, huwag ka nang tumawag kay Rodito kasi patay na ako niyan. Tawa ka sa akin because lahat sa departamento, National Defense, Defense, Trade and Commerce, Labor kay Bebot, 3 days. Kung ang papeles proseso, 1 month. Lahat ng gobyerno, pati ang mga permit sa local, fire clearance, lahat yan. 3 days. Yung fire clearance, nadidelay yan. Kasi ang fire department, naghahanap pa ng fire extinguisher para bilihin mo, para lumusot yung clearance mo. Kunin mo, buksan mo, sa mukha mo. Sabi ni Duterte. Sabi niya, gawin ko raw. Hanggang hindi kayo magkaroon ng lakas ng loob na kalabanan ang katiwalaan, wala tayo. Alam mo ho, Bebot Belio, ang kwarto niya kaharap sa kwarto ko sa dormitoryo. Ang ka-roommate niya si Dulay, isa ring Ilocano, Billy. Magkabarkada kasi ka-roommate eh. Ang ka-roommate ko dito sa aking kwarto si Yasay, yung foreign secretary. Kung mag-English, akala mo si Obama. Narinig na niyo si Yasay magsalita? Parang Amerikano ang buang. Pilipino. Kaya magkaka-roommate lang kami. Pati yung mga tao na kilala ko, probinsyano ako. Matagal si Bebot sa Davao kasi ang asawa niya, anak ni Mayor Santos. Makakilala na kami sa dormitoryo. Makakilala pa kami nung sa trabaho. At hanggang ngayon, nagsama kami. Yung anak niya, kasama namin sa partido. Doon sa Davao. Kapag asawa rin ng taga Davao. So, ang Isabela pati Davao, malapit lang. Meron namang cellphone ngayon. Bakit hindi inyo magamit-gamit para sa kapakanan ninyo? Ayaw ko talaga ng katiwalaan. Ayaw ko yung opresyon. So, ganito, pagka dumating yung aid, at sana na I'm sure it's coming our way. Binibilisan yan eh. There will be a distribution. Ganito kasi yan eh. May bahay ako. Kayong lahat anak ko. Ngayon, ang kita ko sa aking bayan, kasi wala naman tayong pinagbibili ng mga barko, mga bala, mga aircraft carrier. Ang atin tanim lang, simpleng pamumuhay. Ito lang yung pera ko. Magsabi ka tayo, magbili tayo ng sakyan. Sabihin ko siya, nak, wala man tayong pera, pero mag-utang tayo. Magbili tayo ng truck, pero bayaran natin yan dahan-dahan. Ganun ang ating bayan. Nak, tinawag ako ng China, may regalo daw sila sa atin. So, pupunta ako doon, magipag-usap. Mayor, mahirap ang bahay mo, ganito, ito, may loan kami.
ito may ibigay namin grant. Nagmamadali, magandang loob na lang. At ako, wag ho kayong ang lulo ko po ay Chinese. In-check talaga. Ang lula ko, Maranao, sa mother side. Sa father side, Cebuano ako. Kaya pag tinanong ninyo ano ako, sabihin ko Cebuano. Because I trace my lineage from my father. But actually, I have not lived in Cebu. Talagang laking Mindanao ako. So, gano'n. Pakausapin na, huwag lang tayo So, kung mga ganito, nandito kami. Tiis-tiisin lang po ninyo. Basta next year, beginning next year, may mga priority tayo. Education, kailangan natin tapos yung droga, sabihin ko lang sa inyo, dito, walang atrasan to. Walang alibyo ang Pilipinas hanggang yung pinakahuling street poser dito sa Tugigaraw o sa Isabel namatay. Hindi ito matatapos itong ganitong sitwasyon na patayan hanggang ang pinakahuling drug lord patay. Yan lang iwan ko sa inyo at mapag-isip-isip na yung iba. Sa katagal kong 6 years, talagang matutupad yung pangako ko. Maraming mamamatay niyan. Pero basta ako sabihin ninyo, kung kayo ang tinamaan niyan, kasi gusto ninyong mamatay. Pinagsasabi ko na eh. Hindi ako papayag na itong bayan na ito lulubog because I will deprive the next generation of Ilocanos here and the next generation of Visayans and Moro people will be contaminated and a destroyed generation. Kaya papayag na gano'n. Habang presidente. So, hindi na ako magtatagal. Pupunta po ako kay Aimee. Nandito lang yung certification at tawagin ko lang po si provincial government. Dito si yun, 1,000 box of rice. Ito, part of the assistance to mitigate the seeds. Seeds, 24,000 seeds. 37 million yan. 37 million yung sa seeds. Sa agriculture to lahat. Yung ibang napinsala, kunti-kunti na lang. Pero by next year, I promised you, kayo ang mauna. Kayo ang mauna. Hindi na pa ako magtatagal at marami pa akong lugar na pupuntahan. Maraming salamat po.